Dito sa amin sa Barangay 4, yung struggle na pinagdaanan ng pamilya ko, yung hirap na dinaanan ko sa loob ng ilang linggo rin. Pero sa tulong nila, sa tulong ng pamilya Emergo, ng mga kapwa, siguro, yung Diyos na rin yung gumawa ng paraan para makasurvive ako kami ng nanay ko sa araw-araw. Yung hirap na dinanas ko nung mga nakaraang linggo, araw, simula nung nagbalik loob ako dito sa Panginoon, birahin na, sabi ko na to kay Mami Golde, pero iklang ko na kasi aabutin ako na maghapon dito o hindi lang. Kasi, eto sabihin ko sa inyo, for 19 years, nagalit ako sa Panginoon. Bakit? Unang-una niyang kinuha sa akin, tatay ko. Graduating ako, dapat, ano ko nun, achiever ako, lahat ng award halos na sa akin noon. Yun yung sa mga nakaraang speech o yung nasabi ni na career ni na Tolay noon na naging self-centered ako nun talaga na ang galing-galing ko. Sanay ako laging may papuri. Sarili ko lang noong araw na nandun pa sa akin ang lahat nung hindi pa ako nawawalan. Na, ang galing naman nito, ang talino mo naman, achiever ka. Ang galing mo, bakit ang bilis ng utak mo? Ang talino mo, ganon. Kaya sabi ko sa sarili ko, okay lang to, kaya ko to. Hanggang sa dumating yung time na ito na nga, yung pinaka-ayaw ko sa lahat. January 26, nawala ang tatay ko. Pero dapat January 30, lalaban ako nun sa school, hindi alam ni na mama nun. Lalaban ako ng division, regional, ng declamation. Sabi ko, bakit mo kinuha? Ginano ko siya, una kong tanong, hindi ako nagsabi, Panginoon, hindi ako nagsabi sa kanya na, ang dami ko question sa kanya. Kaya noong 26 na yun, simula nung mawala siya, araw-araw, ang dami kong ginawa mga bisyo, nag-inom ako, pumapasok ako sa school, nag-iyosi ako. Naging as in, literal na pariwara ang buhay ko. Kaya sabi ko nun sa'yo, dahil sa'yo nasira ang buhay ko. Pero, eto ang tanong ko, sino ba talaga ang sumira sa buhay ko? Diyos ba? Di ba ako? Tapos, sa like kong katwiran, napabarkada ako, bakit? Kung tutukan ba nila ako ng balay, pasabugan ba ako ng bomba? Kung ayaw ko ba, may magagawa sila. Di ibig sabihin, ginusto ko. So ngayon, fast forward na tayo. Ngayon, meron na naman. Kapatid ko naman ang nawala 2 years ago. Nagalit na naman ako. Tapos, sumunod nito, 2 years ago, inoperahan ako. Lalong nagalit. Sumobra ang galit ko, tapos nanay ko, na-stroke. Sabi ko, ganon? Bakit parang puro ako lang? Pamilya lang namin. Ang dami naman diyang iba. Bakit puro kami lang ang... Hindi ko alam kung paborito mo ako. Paborito mo ba akong saktan? Kaya nung sabihin sa inyo, kahit nung sa Catholic Church, hindi ako pumapasok ng simbahan. Hinahatid ko lang ang nanay ko pag gusto niya magsimba every week. Ihatid ko siya sa apilitan pa. Galit pa ako. Pag nagpapahatid. Papasok lang ako simbahan. Sabihin ko, sige ma, dyan, balik na lang ako. Uwi muna ako. Hindi ako natatagal simbahan. Papasok lang ako kapag may okasyon, magpasko, sa pilitan pa. Galit pa ako. Tapos ito lang, eto na nga, yung nangyari yung problema ng pamilya namin na pwede na pang MMK talaga. Nung unang pasok ko talaga dito, ininyayahan kami kasi katatapos, sa totoo lang, bago po kami magpunta dito, lumapit ako, kinakapitanan. Hindi ko alam ang gagawin ko kung sabi ko, paano yung bukas? Doon ko nalaman talaga, doon ko naramdaman na may Diyos. Bakit? Doon sa taong nilapitan ko, hindi man financially, sabihin ko sa inyo, nakalapit ako pero hindi ko inano sa kanila yung talaga. Ang inano ko sa kanila, sinabi ko sa kanila, peace of mind.
Bakit? Sa kanila ko lumalapit. Bawat lapitan ko ng tanong, anong balita? Ano nangyari? Bakit ganon? Pag sa kanila, ano nangyari? Pray over. Gan kay Karin, peace of mind ang hinanap ko ng araw na yon. Kaya sabi ko, nung pagpunta ko dito, malayo pa lang ako, naririnig ko si Tolay kumakanta. Bakit ang sakit? Papasok pa lang ako yung luha ko. Pinipigilan ko siya hanggang dito. Na akala ko nagdadasal pa lang ako. Sige, nakikinig ako ng kanta. Umiiyak na pala ako. Tinusok ako eh. At yung blessing, eto na tayo sa blessing ngayon. Salamat sa Panginoon kasi nagkaayos na yung pamilya namin. Salamat sa Panginoon kasi dapat di pa ako makakasimba ngayon. Ulit kasi si Mama nilalignat kagabi. Pero dahil sa Panginoon siguro, inagda niya. Kinabuka, ngayon, umaga, okay na si Mama. Praise God. Ay, nakasimba kami. Pero 2 weeks ago, ay hindi kami nakapunta, medyo busy. Nagdi-deliver ako ng mga pagkainan kasi. Pero ngayon, ito yung pinakamalaking blessing sa buhay ko. Hindi dahil sa may pera o ano na kumikita na ako. Pinakamalaking blessing sa buhay ko, unti-unti, yung liwanag ng utak ko. Yung kaliwanagan ng isip ko, yung puso ko, okay na. Praise God. Yung isip ko, kasi ang totoong matalino, hindi mo iisipin yung sa paligid mo lang yung ginagawa mo. Kung matalino ka, unang-unang iisipin, sa lahat ng nangyayari sa'yo, bakit Diyos ang sisisihin mo? Amen. Diba? Sa bawat pagsubok mo, bakit Diyos? Bakit Diyos? Sa Diyos ka nagagalit. Nung nanigarilyo ka, nag-inom ka, nagwalang nga ka sa kapwa mo, nakipag-away ka, Diyos ba gumawa nun? Di ba hindi ikaw? So lagi natin iisipin na bawat gagawin natin, oo, kasama natin ang Panginoon. Pero, ikaw ang may katawan. Ang Panginoon nasa taas sa kamasid. Ginagabayan ka. Pero yung kilos mo, ikaw. Kaya itong masasabi ko, hindi man po ako panasalita. Ngayon ako nagsalita dito sa harapan nyo, pero masasabi ko lang, kung hindi ko gusto sabihin sa inyo na pansinin nyo ko pero makikita nyo na lang sa bawat kilos, sa bawat araw, yung pagbabago hindi sa salita. Amen. Action speaks louder than voice. Amen. Kaya masasabi ko, kung meron man dito na katulad ko, hanggat maaga, ayusin nyo. Amen. Bakit? Kasi, kayo din ang magdadala ng pagmatagal eh. Ako 19 years ako nagalit, ano na pala ako? Napansin ko yun, sa 19 years, umasenso ba ako, yumaman ba ako? Ano nangyari? Puro galit. Galit lang eh. Ang galit, pag inalis mo yung galit, mabuhay ka masaya kahit wala kang pera. Amen. Mayamang ka. Amen. Yun lang. Maraming salamat po.